Nakilala sa kanyang talento sa pagganap sa iba't ibang karakter. Lumaban din sa mapapangahas na eksena sa pelikula. Pero ang bituin ni Christopher King ay hindi pala magtatagal. Ako si Joanne Alegre. Ang wish ko ay magkaroon ng pagkakakitaan para sa aking mga anak na may karamdaman. Bok! 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 Dok, tulungan niyo po ako. Ano nangyari sa asawa ko? We've done multiple rounds of CPR, epinephrine, defibrillation. We're in persistent assist-mode. Bok, gising ka, Bok. Bok, kailangan ka ng mga anak natin, Bok. Ma'am, I'm very sorry po. Bok. Bok, kailangan ka namin, Bok. Bok, gumising ka para sa akin, Bok. Laban, Bok. Kailangan ka ng mga anak natin. Hinahanap ka na ng mga anak natin. Gumising ka. Bok. Bok. Gumising ka para sa amin, Bok. Please, Bok. Taong 2019 nang pumanaw ang batikang indie actor na si Christopher King. Marami ang nagulat at nagluksa sa kanyang pagkawala dahil punong-puno siya ng talento, puso at pangarap at marami siyang isinabuhay na karakter sa mga award-winning na mga pelikula. 7 taon na ang lumipas mula nang mawala si Christopher King. Pero patuloy pa ring humaharap sa mga pagsubok ang naiwan niyang misis na si Joanne. Bukod kasi sa hirap ng buhay, si Joanne ay carrier din pala ng tinatawag na Hunter's Syndrome. Isang pambihira at walang lunas na genetic disorder na naipasa ni Joanne sa kanyang mga anak. Ngayong hapon, malalaman natin ang kwento at kalagayan ni Joanne at kung ano ang kanyang mga wish para sa kanyang pamilya. Kuya! Kuya JC! Higa ka na, kuya! Ate, alam mo naman may hinanap ang dirig ni Kuya. Kuya, higa ka na. Kakarinig ka nga. Labo naman ang mata mo. Nak! Mama! Hello! Dito na ako, Nak. Nak, musta na? Mga anak, pagpasensya niyo na yung kapatid niyo, ha? Naintindihan niyo naman, no? Yung sakit na meron siya, di ba? Ma? Magagaya din po ba ako kina kuya? Nak, nasa dugo mo rin yung sakit nila. Hunter's disease. At naipasok ko yun sa inyong lahat. Gaya rin ng atin yung si Julia, hanggang sa pinakabunso niyong kapatid na si Isabel. Kaso sa lalaki lang kasi talaga lumalabas yung sintomas eh. May pasalubong ka po bang fried chicken? Yung palaging dala sa amin ni Papa. Naku, tamang-tama. Hindi kasi nagkasya kay nanay yung pinabayad sa akin sa paglalaba. Dahil nakabili ng fried chicken. Pero ito, may isaw. Meron ng ulo, meron ding paa ng manok. Uy, di kumpleto na kayo. Chicken pa rin yun. No? Di ba? Chicken na rin yun. Sige na. Kain na. Ikaw, anong gusto mo? Sasaya nyo, ha? Chong? Maniningil ako ng bayad sa kuryente. Chong, sapat lang ho kasi yung kinita ko pang kain namin eh. Tsaka ho,
Magpapadala pa ho ko sa mga anak kong si Juliet at si Isabel dun sa Cavite. Mabuti nga ho merong kaibigan si Christopher na pinapaaral sila eh. Joan, hindi obra sa akin yung pagpapaawa mo. Hindi ko umuuna ka ng asawa ko. Libre na ang pagtira niyo sa pamamahay ko. Sige ho, sa isang linggo ho. Promise. La, Chong! Chong naman! Yan, dumilim. Sa isang linggo na rin gumamit ng kuryente. Chong, grabe naman ho kayo eh. Malamok ho dito tsaka ho mainit. Ang mga daga dito sa bahay ko, sanay sa init at init. Chong, grabe na ho. Hindi naman ho kami mga daga eh. Oo, di kayo daga. Dahil mas mahirap pa kayo sa daga. Mga peste. O ano naman yan? Di sa oras na ng gabi, nagbubulyawan kayo. Ito kasawa nyo na eh. Pinatayan kami ng kuryente. Ano? Libre na patira, pati gasolin sa bahay, libre pa din? Ano yun? Nay, Wala akong magagawa na bahay niya to eh. Siya ang masusunod. di bale mga anak. Maghahanap si Mama ng ibang trabaho. Para makapag-ambag naman tayo dito sa bahay na to. Para hindi tayo tatratuhin na para tayong mga pabigat. Pasensya na kayo. Pag wala ka kasing pang bayad nga, pang ambag sa kuryente, tubig, bawal kang mag-charge, bawal kang magbukas ng ilaw, bawal kang mag-electric fan, tatanggalin. May pamilya na rin ako, may mga anak na rin ako. Kaya kailangan ko nung time na yun na maghanap ng trabaho. Sabi ko, pwede ba ako dyan? Tapos sabi ng kapatid ko, kaya mo ba? Sabi niya, turuan nyo na lang ako. Paano mag-massage? Di, nung time na yun, pumunta na ako, tinuruan nila ako. Ay, sir! Sir, hindi yung pwede yan. Kaya massage yung kami dito. Ano? Iyon ang sinabi ng kumpare ko. Sabi niya, pino-offer daw kayo dito ng extra. So okay siya rito eh. Huwag naman. Hindi naman ko kailan eh. 1 hour na ko. Ang waste na ko kayo. Sa kasya na lang kayo magbayad. Bebe! Bebe! ka naman, Joan. Bebe, di ba meron? Yung yung customer ko, may sinasabi siya. Meron siyang gusto kong mangyari pagkatapos ng massage eh. Ano daw? Ano ba ibig sabihin ba nun? Yung iba rito eh. Ano? Kakabago-bago mo dito. May eksena ka, ha? Cindy, nagtatanong lang naman si Joan. Tatanong. Alam mo ikaw, huwag kang makikialam sa diskarte ko dito sa spa. Kung ayaw mo, mga kailangan ng katawan mo ng hilot. Tapos saka aabutin mo sa akin. Ano, ha? Tapang ka? Tapang-tapang mo? Ang bago-bago mo? Kalma mo naman. Alam mo, ikaw isa-isa ka pa eh. O tara na nga. Pero pa ako mamaya. Sige. Joan, kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako. Tsaka, trabaho lang naman pinunta mo rito, di ba? Kaya yun lang ang gagawin mo. Okay? May customer pa ako ha. Ayusin mo. Girls! Ano, bibili ka ba? Kulang yung pera ko eh. Sa sweldo tira mo na lang ako na 6. Oo naman, ikaw pa. Salamat salamat. Joan! Sakay ka na. Hatid na kita sa inyo. Ay naku, wala akong pera pang tricycle. Wala naman ako hinihinging kapalit eh. Ha? Sa tingin mo ba, kaya lagi kita sinusundo?
para mapwersa ka sagutin ang panliligaw ko sa'yo. Ako, Ellie. Alam mo, mabuti kang tao talaga. Sa totoo lang, napakaswerte kung sino man yung babae na makakatuluyan mo. Pero sa ngayon talaga, Ellie, wala sa isip ko yung makipagrelasyon eh. Kasi, ang oras ko pa nga lang, kulang na para sa mga anak ko. Naiintindihan ko naman. Pero pwede bang wag mo kita, boy? Pwede ba dito lang ako? Hanggang sa handa ka na. Hintay na ako ng mga anak ko, ha? John! John! Alam mo kung sinong naglilinis-linisan? Isa rin naman din palang malandi. Baka kamatay na na asawa niyan, kumakarengking agad. Tara na. May iyas pa ako mamaya. Uy! John! Ano ginagawa? Ba't nandito? Ito naman, sunod na ba ng sunod sa akin? Ano ba yan? Ang ginagawa mo? Ay, hinahatid ka pa uwi. Total, ayaw mo naman sumakay. Oh. E di, sasabayan na lang kita. Ay nako, ang dami mong ginagawang ano. Umabot ka pa talaga dito, no? Sinabi na nga huwag sundan eh. Aray ko! Ba't ba kasi parang ka dito? Huwag niyo po saktan si Kuya. Lolo, bakit po? Tumahimik ka, kung ang tawagin lolo. Di kita po, di ko kayo kadugo. Oh, Chong, saglit lang. Saglit lang, dito ko muna, anak. Chong, ano ba yung na yan? Bakit niyo po sinasaktan yung mga anak ko? Tama naman pala yung sinasabi ni JC eh. Dito ka, anak. Ba't ba kasi lumalabas ng kwarto yung mga yan? Diba sabi ko sa kwarto lang kayo? Pampasikip kayo sa bahay ko eh. Chong naman, iligal ang ginagawa ninyo ha. Pwede kayo makulong dyan. Ah! Ikaw pa may ganang magbanta, Joan? Kung ganun, lumayas kayo! Nay, Akala mo hindi makakarating sa akin? Kalat na sa buong barangay ang kalandian mo! Kakamatay lang ng asawa mo! May malubhang sakit yung dalawang anak mo! Anong iatupag mo? Yung pakikipagharutan doon sa tricycle driver? huh? Nay, saan niyo narinig yan ha? Saka bakit mas naniniwala pa kayo sa sinasabi ng ibang tao kaysa sa sarili ninyong anak? Hindi ko kailangan bumasi sa sinasabi ng iba. Kaya kong patunayan na haliparot ka, Joan! Hindi ka nahihiya! Pinapakain mo sa mga anak mo galing sa paghimas mo sa katawan ng lalaki! Tama na, sumusobra na kayo! Kaya nga magkanya-kanya na tayo! Dapat nga umalis na kayo eh. Pampasikip talaga kayo dito. Eh, hayaan ninyo! Pag ako nagkapera, naalis kami agad ng mga anak ko dito. Tsaka, Nay, bakit ka ganyan? Ha? Anong klaseng ina ka? Mas kinakampihan mo pa yung lalaking yan kaysa sa tunay mong anak at sa mga apo ninyo. Lumayas na kayo dito! Sige ngayon na, umalis na kayo. Ano yung mag-intay pa ng pera? Umalis na kayo. Lumayas na kayo! Anak, pasensya ka na. Na siguro dahil nga asawa, kakampihan talaga. Ang nalungkot lang ako kasi ganun pala siya, ang nanay ko na kaya pala niya kaming itakwil bilang anak. Sino yan? Oh, ano nangyari, Joan? Si Cindy. Joan, ano ang tangahan na to, ha? Cindy, baka madami kami sa ginagawa mo. Oh, ano to? Saan ka pupunta? Uy, kulang to, ha? Kulang servisyo mo. Hoy, Cindy, ano to? Alam mo, ikaw? Ano naman? Ikaw, sampit ka rin dito, eh! Nakikialam ka sa mga naghahanap buhay? Alam mo, ikaw yung pinaka nangangailangan dito, eh. So, imbes na makialam ka, dapat nga gumaya ka na lang, eh. Total, ang dumi naman din naman ang pangalan mo, di ba? Walang ikilos! Race
Kaya, pag akyat na, yun na yun. Sabi niya na raid to. Ako na yung pinagbintangan na ako daw po yung kahera, na ako daw yung nagbubugaw sa mga kasamahan ko. Si Joan mo! Siya po yung nag-ano ba ng mayagro dito? Ikaw ba yun? Oo, si Joan, ma'am. Binababoy mo ang negosyo ko? Hindi po, ma'am, hindi po totoo. Si Joan yung Si Joan! Alam mo na yan. Tara na, tara na. Sige na. Diba nangangailangan ka naman? Ma'am, hindi po totoo, ma'am, hindi po. Wala ka ng pera eh. May sakit po yung pamana ko. Si Rito na nagsasabi ko. Wala po akong kasalanan. Si Joan mo! Si Joan yung Alam mo na yan. Wala ka ng pera eh. Tony, kailan ba ako makakalabas dito? Kailangan na ako ng mga anak ko. Hinahanap na ako ng mga anak ko. Isang buwan na ako nandito. Wala naman ako talaga akong kasalanan eh. Dahil wala kang pampiyansa, hihintayin muna natin gumulong ang kaso mo habang nakadetain ka rito. Bagamat wala silang ebidensya laban sa'yo, wala akong mga kasamahan sa trabaho na gustong magsalita at linisin ang pangalan mo. At ho kasi sila takot nun sa si Indy na yun eh. Kaya ho niyang gawing impyerno yung buhay naming lahat. Joan! Joan! Ay, sorry po, attorney. Peter, ginagawa ko rito. Joan, makakapagpiyansa ka na, Joan. Ano, paano? Masaya lang ako. Si Christopher, nanalo siya ng award sa ibang bansa dun sa huli niyang pelikula. So, makakapagpiyansa ka na. Ano ba? Wait, sandali. Yung asawa ko, patay na. Pero nanalo pa rin ang award. Joan, alam mo kung magkano? 75,000 daw, Joan. Makakalaya ka na. Attorney, sorry. Yung asawa ko, kahit sa kabilang buhay, di pa rin ako pinabayaan ni Bok. Yung asawa ko. Salamat, bebe. Salamat. Maraming salamat sa pagsama sa akin na maghanap ng trabaho. Ano naman? Uy, ka na, bilisan na natin umuwi. Tara. Aba! Tignan mo naman kung sino dinala naman sa manghangin dito sa spa. At kanino ka naman bumuyang-yang para makakuha ka ng piyansa? Kasi malamang di naman dito kay Ellie, wala naman yung pera eh. Cindy. Cindy, ayoko na ng gulo. Apa? Eh sana hindi ka na lang dumaan dito. O kaya naman, sana hindi ka na lang lumabas ng kulungan. Eh, hindi naman ako makukulong kung hindi dahil sa'yo eh. Kahit anong fake news ang ipagkalat ko tungkol sa'yo, eh paniniwalaan ng lahat dahil malas ka. Malas ang buhay mo. Habang buhay ka mamalasin eh. Kahit ipakulong pa kita, sa hindi mo ginawa. Anong sabi mo? Ma'am? Ma'am, si Joan po. Napakasama mo, Cindy. Narinig ko na lahat. Wala pang ginawa. Wala ka ng lusot. Malinaw na sa akin na biktima lang si Joan ng mga fake news mo. At ikaw, tanggal ka na sa trabaho. Ma'am, Hindi! At sisiguraduhin ko na wala ng spa na tatanggap sa'yo dito sa lugar natin. Kayong dalawa, anong ginagawa niyo dito? Pasok! Kung babae ka, walang hiya ka, tinatayo sa Hindi habang buhay malas ako, Cindy. Tandaan mo yan. Pero yung mga kagaya mo, na ganyan kagaspang yung ugali, bit-bit mo yan habang buhay! Tara! Joan! Ellie, dito na lang tayo. Oo. Sige, pasok ka na. Bukas na lang ulit. Hindi. Ellie, hanggang dito na lang tayo. Ano? Ellie, tigilan mo na ako. Tigilan mo na. Kasi,
Hindi naman mali si Cindy. Malas ako. Tingnan mo yung nangyayari sa buhay ko. Joan, mahal kita. Oo, alam ko mahirap lang ako, pero gusto ko itong tulungan. Hindi ko kayang panurin kung ginagawa mo yan lahat ng mag-isa. Kakayanin bang wala ka na? Pero kung yan talaga ang desisyon mo, wala na ako magagawa doon. Siya nga pala, para sa mga bata. Kakayanin bang lumaban pa? Ani na bukas kung wala pa rin pag-asa. Kakayanin ba o ba't kailangan pa? Christopher, tulungan mo ko. Paliwanagin mo ang isipan ko. Turuan mo ko kung ano yung dapat kong gawin. Kumain ka marami, ha? Bo. Oo. Kung nagugutom ka. Okay ka dyan. Okay na yan, Dok. Sige, kain kayo. Sarap to. Di ba paborito niyo to, fried chicken? Ito. Aba. Huwag na mag-serve din niyo para ano. Kamusta taping niyo? Ayos na. Ano naman, tuyat. Saan ba nila yan, Dok? Parang masarap ng fried chicken. Masarap to. Fried chicken. Iyo. Grabe naman talaga. Sunog pa talaga. Naman talaga, Bo. Kayo kung nagugutom ka, Bo. Wow, as a 5 years old. Ito na. Ayan. O, kamusta? Wow, Ma! May pasalubong ka? Nak, ito. Sige, buksan na niyo yan. Wow! Fried chicken! May fried chicken! Sige na, susunod ako. Basta kainin niyo na yan, ha? Ellie! Ano? Ellie, mahal kita! Ano sabi mo? Mahal kita! Mahal din kita! Mahal na mahal kita! Ay, siya nga pala, mahal. Ako ito. Pasensya na ha. Kulang pa yan. Pero huwag kang mag-alala. Pag-iipunan ko ang pang-check up ni JC at ni John Chris. Maraming salamat. Oh, ba't ganyan yung tsura mo? Namumutla ka. May sakit ka ba? Ayos ka lang? May gusto kong sabihin sa'yo. Ano yun? Ellie, buntis ako. Galit ka? Sabi ko nang ang magalit ka. Ay, hindi. Hindi natin kaya. John, masaya ako. Sobra. Joan, mahal ko ang mga anak mo. Pero gusto ko din magkaroon tayo ng sarili nating anak. Mas lalo ako magpupursige para sa anak natin. Para sa pamilya natin. Una pa lang naniligaw pa lang siya, sinabi ko may mga anak ako, 5 anak ko, at 2 yung may hunter. Sinabi ko sa kanya na bawal ako mag-anak ng lalaki. Kasi pag nag-anak ako ng lalaki, magkakaroon ng hunter disease. Mahal, Kakayanin natin, mahal.
Kakayanin natin basta buo ang pamilya natin. Okay? Pitong taon ang makalipas matapos itampok namin dito sa aming programa ang pagkawala ng aktor na si Christopher King. Pilit pa ring lumalaban ang kanyang naulilang asawa na si Joanne. Ang hirap mag-adjust na siya yung kumikita kaysa sa akin. Kaya sobrang hirap. Marami na nga rin daw ang humusga sa desisyon niya na mag-asawa muli. Pero para kay Joanne, sagot sa panalangin nilang mag-iina noong dumating si Eleazar sa kanyang buhay. Nagpapasalamat ako dahil tanggap niya yung mga anak ko. Nakita ko yung kalagayan niya. Pinursige ko na matanggap ako ng mga bata. Pinus ko talaga na matanggap nila ako. Pero ganun pa man, ang mabibigat na pasanin ni Joanne ay hindi nawawala. Ang kalagayan ng mga anak niya ay patuloy na sumusubok sa kanilang pamilya. Nagdadasal si JC na sana daw may tumulong sa amin. Gabi-gabi daw siya nang dadasal. Sabi ko ganun, hayaan mo lang. Sabi ko, malay mo may tumulong sa atin. Ay, hello, Joanne. Welcome sa Wish Ko Lang. Kamusta yung mga anak mo? Tulong-tulong po kami. Yung mga anak ko, as in talaga naging matured sila mula nung nawala yung daddy nila. Ramdam mo ba yung kamay ni Christopher sa pagpasok ni Eddie sa buhay mo? Sobrang bait niya na. Nagpapasalamat ako sa kanya na siya yung naging partner ko na kahit wala siya, binigay naman niya yung buong pagmamahal niya sa mga anak ko. Kaya naman pinaghandaan namin ang araw na ito para maging memorable sa pamilya ni Joanne. Nais namin kahit sa sandaling mga oras na ito ay mawala muna sa kanilang isipan ang problema at makita ang matatamis na ngiti sa kanilang mga mukha. Nais din naming sorpresahin si Joanne ng mga bagay na tiyak magiging malaking tulong sa kanyang kabuhayan. Ilalagay mo na lamang sa pwesto yan at meron ka ng mini appliance store. Hello, totoo to. Akin talaga to. Bawi ko talaga. Dahil sa pagsubok kay Joanne at kanyang mga anak sa transportasyon, sana'y makatulong ang e-bike na ito para kahit papano'y makarating sila ng mas madali sa kanilang mga pupuntahan. Sakay ka na! Dito! Dali! Ikaw, bilis! Balita namin, magsi-senior high school na ang sumunod na anak ni Joanne. Kaya naman marapat na masiguro na rin ang kanyang pag-aaral. Kaya naman handog ng ating kaibigan ang isang scholarship grant. We welcome you and we give you this certificate of scholarship for the senior high school program for the school year 26-27. Congratulations, Julie. Masaya po kasi po makakapag-aral na po ako. Tapos din na po namin pag-problemahin yung school ko po next year. Kahit pa paano, libre na po yung school niya. Hindi na po ako magagastos. Dinagdagan na rin namin yan ng mga school supply. Mula sa Wish Ko Lang, para sa'yo to. Oh, thank you. Sana makatulong sa mga bata. Oh, thank you po. Ma'am, nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra sa'yo dahil na ano po kami dito sa programa mo. At sa Wish Ko Lang, sana po mas marami pa po kayong matulungan. Mga kapuso, marami sa atin ay siguradong nakarelate kay Joanne. Hindi madali ang mga pagsubok ng buhay. Kung minsan, para na tayong nalulunod sa dami ng mga problema.
Pero gaano man kahirap ang buhay, ang mahalaga ay manatili tayong may pananampalataya at pag-asa na katulad ng madilim na gabi, matatapos din ang mga problema at sisikat din ang panibagong pag-asa. Mga kapuso, kung meron po kayong wish na lagi niyong minamanifest, i-comment na yan sa aming official Facebook page at malay nyo, tulad ni Joanne, ang wish na yan, ang next naming tutuparin. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.